Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota Fortuner 2019 model. Dahil nga sa ilang taon na rin na lumipas at lumampa ang pandemic, gusto nung may-ari na ma-check or mapalitan na itong fuel filter niya. Sa pagpalit naman po ng fuel pump filter nito, hindi naman po siya ganun kahirap. Basta ingatan nyo lang po yung pag-alis nyo ng hose, yung mga clamp, yung wire. Ganun lang naman po. Sa ibabaw nito, meron po itong 4 na hose. Ayan po yung tinatanggal ko. Pag tinatanggal nyo yung mga hose niyan, medyo hilot-hilot lang, dahan-dahan, sabay bigla. Huwag kayo mag-alala. Sa inyo naman yan, kahit masira yan eh. Joke. Nakita nyo naman yung preparasyon ng pagtanggal ko ng hose. Pero kung meron pa kayong ibang alam na mas maganda, mas the best, hindi mas okay, diba? Tanggalin nyo po yung pinakakable nun sa may gilid. Tapos may dahan-dahanan nyo na po siya iangat. Ano nyo sa ilalim, sabay hinihila nyo sa taas. Tutulak nyo sa ilalim, tapos sa taas naman inihila nyo paangat. Ganun po yung discard dyan para matanggal nyo. Meron pa po yung socket wire sensor. Ayan po yung nasa gilid. Yan. Tanggalin nyo rin po yan. Yan. Ito tinuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng fuel filter. Hindi para pangalanan bawat isang pyesa. Ano po? Ayan naman po, itinuturo ko sa inyo. Ayan, meron po yung arrow. Ayan po, sa baba, tsaka sa taas. Ang discard niya, pagtapatin nyo po yan bago nyo tanggalin para matandaan nyo. Ayan po yung magiging palatandaan nyo para pag ibinalik nyo, yan din po ang forma para hindi po kayo maligaw. Ayan. Sa pagluwag po yan, pakaliwa. Ayan, pakaliwa lang po mga boss. Ayan. Hindi po siya ganun kahirap mga boss. Kayang-kaya niyan. Hindi po bagong Fortuner yan o modelo yan. Kala nyo napaka big time na ng mga pyesa na hindi nyo mahirap tanggalin. Hindi po. Yan. Tapos sungkitin nyo lang po yan yung mga gilid para umangat po yan. Kasi ang nagsisild po dyan is o-ring lang. Goma po. Kaya medyo maganit yan pag pinaghiwalay nyo. Para hindi kayo mahirapan, dahan-dahan yung sikwatin ng flat screw. Ayan. Pag nasikwat nyo na, umangat na siya, ayun po yung o-ring sa loob. Pwede nyo na pong tanggalin. Kaya lang, meron pa po yung another wire sa ilalim. Sensor din po yun. Ayan. Pwede nyo na po siyang iangat ngayon. Tsaka nyo ngayon. Eto po, hilahin nyo lang po yan. Medyo uga-ugay nyo pag hinila nyo para mas mabilis nyo siyang matanggal. Ganun lang po mga boss. Pag okay na, tanggal na po. Hugasan nyo na po yung fuel filter. Bilisan nyo po siya. Meron maganda po hugas yan, diesel din. Tapos punasan nyo ng malinis na basahan. Ganun po yan ginawa ko. Hindi ko na sa inyo ipakita kasi nasa village po ako gumagawa eh. Sa Amaya po yan, sa Calamba, Laguna. At pag okay na po siya, natanggal nyo na po yung pinaka-o-ring niya. Ito na po yung bagong o-ring na ilalagay nyo. Ayan po yung bago. Importante po ba pag nagpalit po kayo ng parts, huwag nyo kalimutan palitan po lagi yung o-ring. Kasi pwede mag-leak po dyan. Ito naman po yung bagong oil filter. Ayan po. Sa pagkabit ng oil filter mga boss, ipapatong nyo lang po yan. Basta kailangan sigurado kayo na dising yung parts na binili nyo bago nyo ilagay. I-compare nyo muna kung parehas. Ayan. Ayan po yung tinuturo ko naman sa inyo. Isa rin po yun sa magiging palatandaan nyo. Ayan. Meron po yung gatla na pagpapasukan kayo. Ito po. Mapapansin nyo. Ito yung yan po. Isasalpak nyo po yan. Meron po siyang way para makapasok yan. Eksakto lang po yan. Kaya lang marami po yan. Kaya yung araw kanina, ayun pa rin na magiging palatandaan nyo. Kailangan magkatapat po yung araw. Kasi yung gatla na napapasukan, marami po yan. Ayan. Pag medyo matigas po ipasok, kumuha po kayo ng kahoy. Tapos dahan-dahan nyo lang pong idiin. Pero ilalaro nyo siya, huwag yung ididiin nyo kaagad. Baka naman mabasag eh. Bakit matibay naman po yan. Kaya yung nasa ibabaw po, may mga wire po yan, lalo sa ilalim. Iiwas nyo po yun. Hindi po itutukod yun, baka mabasag yung socket. Socket wire sa ilalim niya. Ganyan po, medyo matigas po yan. Kailangan malakas ang nyo. Katawan nyo, niya pinagsama. Pero ang diskarte yan, kung mahina naman kayo, at ang ginawa ko, ayan, itutukod nyo dyan, tapos dahan-dahan nyo siyang itulak pababa. Kasi o-ring lang naman po ang pipigil dyan eh. Kayang-kaya nyo na po yun, goma lang po yun.
Pag nakita nyo, pantay na siya. Nakalapat na yung yung upper body ng fuel pump. Tsaka sa body, lapat na. O, ilak nyo na po. Napakasimple lang. Ayan. Ayun ba naman, papagawa nyo pa sa mekaniko. Kikita lang kami sa inyo. Pwede na rin. Meron mga boss, ang kagandahan lang kasi dito, nakikita nyo na, ay ganun pala siya pag pinapalitan. So, dun sa mga ayaw naman gumawa, at kung sakali dumating yung time na nagkaroon ka ng problema sa fuel pump filter mo, meron ka ng mga idea kung paano siya palitan, hindi po ba? Nakita niyo po yung araw na yan, pinagtatapat-tapat ko, ayan po. Ibig sabihin po yan, tama na po yung pagkakagawa nyo, at pag isinalpak nyo po yan, hindi po lilihis yung lagayan ng hose. Ayan po yung lagayan ng hose, lilihis po yan pag mali po ang salpak nyo. Hindi aabot yung hose. At ito po, dahil okay na siya, pwede nyo na pong ibalik. Ito ba? Sa pagbalik naman mga boss, gaya ng dati, ibalik nyo po yung wire na tinanggal nyo, yung sensor. Ayan po, dalawa po yan. Ayan po yung isa, nasa ilalim. At bago nyo po siya itusok mga boss, tuturo ko naman sa inyo kung paano naman siya naglala. Meron po yung sliding. Ayan po, may gatla po yan. Ayan o, tuturok yan. Ayan po, itutusok nyo po yan dito. Ayan, ayan po yung pinaka sliding yan. Diyan nyo po yan itutusok, sabay itutulak nyo pababa. Ganun po, ayan yung tinuturo pong dalhin ko. Diyan nyo po siya itatapat mga boss. Kaya kung napansin nyo kanina, hinihila ko lang yan pataas. Opo, kung medyo matigas boss pag tinatagal nyo, medyo uga-ugain nyo lang, sabay tulak sa ilalim, sabay hila naman sa taas. Ganun. Medyo tumitigas din po kasi yan. Ayan, kata nyo itatapat ko, di ba? O, sabay tutulak ko po yan. Pag medyo di kumukuha rin sa kami, kasi mataas po yung sasakyan eh. Dahan-dahan lang, din nyo kailangan gumamit ng malakas na pwersa. Kusa po nga yan sa bababayan, i-slide po yun eh. Tapos balik nyo na po yung kable nya. Ayan po, tinanggal nyo. Huwag ito kalilimutan bawat isang parts na huwag ibalik, kasi pwede pong magkaroon ng problema, lalo sa mga hose. Ayan, sa mga hose naman po napakadali lang, kasi may kanya-kanya na po position dyan. Paano pa kayo maliligaw? Ayan o, paano pa kayo maliligaw dyan? May kanya-kanya naman posisyon niya. Pag naligaw pa kayo yan, baligtarin nyo yung damit nyo. Joke lang yan. Ayan po. Ayan. Pakita ko po muna sa inyo kung paano nyo po ibabalik yung mga hose sa sa posisyon nila, bawat isa. Na meron naman po yung mga guide. Kung papansinin nyo, may kanya-kanya po silang haba. Diba? Kaya hindi po kayo maliligaw. At naka-position po yung hose na kung para saan siya nakalagay, diba? Yung haba niya, tapos yung forma ng hose nakabaluktot, diba? O, hindi naman po yung isa mahaba, hindi po aabot eh. Kaya lagyan niyo po ng lakas ng loob yung sarili niyo na kaya ko to, diba? Tuturo ko po sa inyo kung paano mag-bleed mamaya. Ayan. Pag nailagay nyo na po yung mga hose, yung mga clamp po nyan, kahit daliri nyo lang, kung malakas ang gripping nyo, yan, pisilin nyo lang siya, pwede na. Pero hindi yung mga ganyang klase, pero minsan yung maliliit lang hawakan, matigas po. Kaya gumagamit po ko ng plies. O, bilangin nyo, di ba, kompleto. Ganyan po. Tinanggal ko ulit itong isang hose, papakita ko po sa inyo naman kung paano mag-bleed. Yan. Bombahin nyo lang po yan mga boss. Ay, yan, tinuturo ko. Nakita nyo po. Bombahin nyo lang po yan. Tapos yung isang hose na papunta ng injection or sa makina, takpan nyo po yung butas nun. Ayan. Ayan po, tinanggalan ko ng hose. Tsaka yung bombahin. Yan, papansin nyo, habang binobomba nyo, may lumalabas na po siyang diesel. Pag napansin nyo po na puro diesel na talaga at talagang matigas na po siya pag binomba nyo, pwede nyo na pong ilagay itong hose na tinanggal nyo. Yung papunta po yan sa injection or sa makina. Ayan po. Ayan. Tsaka nyo yung gamitan ng plies para i-clamp nyo na. Ganun lang po mga boss, sa kadali. Hindi po kayo mahirapan, hindi po ba? Kung wala naman po kayong nakita, ibang ginawa ko. At ito po yung isa pang sensor wire niya, isaksak nyo po yung sa socket niya. Ayan po. Ganun lang po siya, oh. Tulak nyo lang po yung dahan-dahan, oh. Tutunog naman po yan pag nag-lock na. Kaya hindi po kayo mag-iisip na naikabit ko ba o hindi. Hindi po. At pag okay na mga boss, pwede nyo siyang paantarin. Hindi po mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana po meron po kayong
natutunan sa bawat video na ginagawa ko. At sana po huwag niyo rin po kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Maraming salamat po ulit sa inyo.